Nagkakagulo ngayon sa hangin ng oposisyon matapos masangkot si Senadora Risa Hontiveros sa isang kontrobersyal na kaso na nag-uugnay umano sa irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Kasabay ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya, bumuhos ang matitinding batikos mula sa ilang dating kaalyado na ngayon ay lantaran ng kumukwestiyon sa kanyang integridad at pamumuno. Isa sa pinakamatinding hakbang ay ang umanong paglayo ni dating Senator Marco Aquino ayon sa maulat tumangkin na si Aquino na makisangkot sa mga aktibidad na konektado kay Senadora Hontiveros na iniwasan na rin ang publiko at pribadong pakikipag-ugnayan dito. Bagamat hindi pa nagbibigay ng direktang pahayag si Aquino, may mga nakalap na impormasyon na nagsasabing nadismaya ito sa mga ligasyong ibinabato laban sa dating kaalyado. Para sa ilan, ito na raw ang hudyat ng tuluyang pagkakawasak ng isang matagal ng alyansa sa larangan ng politika. Samantala, iginiitaman ni Hontiveros na wala siyang nilabag na batas at nanindigang handa siyang harapin ang kaso sa tamang legal na proseso. Patuloy naman ang panawagan ng publiko para sa transparency at accountability sa gitna ng nagbabagong dinamika sa mundo ng politika. Kami ay magbabantay sa mga susunod na kaganapan kaugnay ng isyong ito at ihatid sa inyo ang bawat takbang ng katotohanan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Dahil sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat. At mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Kawawa si Risa, no? Kawawa. Totoo lang, naawa ako. Muntakan nyo, itong si Kiko at saka si Bam, pukpukan ang ginawa niyang pangangamba niya. Tapos dito sa dagok, dito sa problemang kinasasangkot niya, hindi man ho natin sila narinig ng salita. Nako, yan ang nga ho ba sinasabi natin mga kababayan. Nagtungo na ho sa Department of Justice itong si Senator Risa Hontiveros. Tapusin ho natin itong video na to. Kawawa naman ho itong si Senator Risa. Mantakin nyo talagang pukpukan ang pangangampanyang ginawa niya para dito kay Kiko at saka kay Bam Aquino. Pagka panalo ho nila, iniwan ho nilang kali. Kaya kahit dito sa panonood na to ng kanyang press con, samahan ho natin itong si Senator Risa Hontiveros. Kawawa naman ho siya. Dito sa video na to, nako, yung hamon nitong si Attorney Ferdy Topacio, tumugon na ho itong si Senator Risa. Isinama na ho niya itong si Attorney Ferdy Topacio diyan sa isinampa niyang kaso diyan sa Department of Justice. Pero bago nangyari, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, di pa rin ho umaangat. 44.9% ng mga nanonood sa atin, hindi pa rin ho nakasubscribe. Pero ang magandang balita, 55.2% ng mga nanonood sa atin nakasubscribe na. Maraming salamat sa mga kasama natin dito sa PH Update na talaga na mga nagsasubscribe pagka napapabisita sila dito sa ating channel. Hayun na nga mga kababayan, rektaho muna tayo dito sa report kaugnay dyan sa isinampang kaso na yan nitong si Senator Risa Hontiveros sa Department of Justice. Ayun na nga, isinama itong si Attorney Ferdy Topacio. Magkakaalaman na tayo. Kagaya ho ng sinabi nitong si Attorney Ferdy Topacio, kasuhan mo ako, ilalabas ko yung mga ebidensya laban sa'yo. Tingnan natin kung saan hahantong itong tagpo na to. Pakinggan natin itong report ng UNTV. Nitong Dante, ang detalye nitong reklamong inihain ni Senator Hontiveros? Magandang tanghali, Aga. Naghain nga ng magkakabukod na reklamong cyber libel si Senator Risa Hontiveros dito sa Department of Justice o DOJ ngayong umaga. Ang isang reklamo ay laban kay Michael Maurilio, ang witness, laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy na kamakailan ay binawi ang kanyang pahayag. Sa lumabas na viral video ni Maurilio, sinabi nito na pinilit at binayaran lang siya ni Senator Hontiveros para tumistigo laban kay Kibuloy, maging kay Vice President Sara Duterte at dating Presidente Rodrigo Duterte. Ito ay mariin namang itinanggi ng mambabatas kaya naghain na siya ng reklamo. Bukod kay Maurilio, sinampahan din ng kaparehong reklamo ang ilan pang vlogger na sina Byron Cristobal, Ubanat Bay, Jeffrey K. Eric Celis, Reset Chu, J. Sonsa, Alex Destor at ang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Sabi ng
Alam nyo mga kababayan, wala naman kahit itong si Senator Risa, alam niyo ho niya na walang kahihinatnan yung kaso na yan ng mga vlogger at nitong si Attorney Ferdy. Kumbaga ano lang niya, hindi na ho kasi siya relevant sa totoo lang. At yung natitira sa political career niya, pinipilit ho niyang isalba. Kasi ngayon ako naiintindihan ko siya eh. Sa totoo lang, iniintindi ho natin siya dito sa PHP. Naghihingalo ho yung katiting na kredibilidad na, kung meron man natitira sa kanya. Ngayon, kailangan nyo hong salbahin yung kakarampot na kredibilidad na yun natitira sa kanya sa papamagitan ng pagkakaso sa DOJ, pagpupunta sa NBI. Yan lang ho mga kababayan ang makakapag-iga nga yung tipong kahit sa pang sarili niya na lang, yung ego niya na lang na masabi niya sa sarili niya, kinasuhan ko na sila. Bagay sa kanila yan. Pero alam ho ng kampo nitong si Senator Risa Hontiveros na wala hong kwenta yung kaso na yan. Ang hanapin nila itong si alias Maurilio. At ito namang DOJ, imbestigahan nyo rin ho kung merong basihan yung mga aligasyon itong si alias Rene, itong si alias Rene, di ba? Imbestigahan nyo yung mga vlogger, itong si Atty. Topacio, okay lang yan. Abogado yan eh, kaya niya sarili niya. At ang matindi dito, hinamon niya ho talaga itong si Senator Risa para magkaalaman na ika nga. Tingnan ho natin mga kababayan kasi mas lalaki pa to. Pagka itong si Atty. Ferdy Topacio, nag-press ko niyan, magsasalita yang si Atty. Ferdy, ito yung mga witness na kung saan sinasabi nila na di umano binayaran sila ni Senator Risa. Ito pa ho nakakapagtaka dito. Issue ng Parmali, senadora ka. Issue nitong kay Kian de los Santos, senadora ka. Parehas na merong mga witness na di umano binayaran nyo daw ho. Ang tanong, bakit hindi ho kayo nagsampa ng kaso noong mga panahon na yun? Si Atty. Ferdy Topacio, kung kakasuhan nyo siya dahil dun sa mga sinabi niya sa social media, may problema tayo dyan. Ang tagal niya nang sinabi yung mga salita na yon. Bakit ngayon lang ho kayo nagkaroon ng lakas ng loob na kasuhan itong si Atty. Ferdy Topacio? Tuloy. Ng mambabatas, isinama niya ang mga vlogger dahil ipinapakalat nila ang video o impormasyon na isinawalat ni Maurilio. Nako. Ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Dahil sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat. At mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Kawawa si Risa, no? Kawawa. Ito lang, naawa ako. Muntakan nyo, itong si Kiko at saka si Bam, pukpukan ang ginawa niyang pangangamba niya. Tapos dito sa dagok, dito sa problemang kinasasangkot niya, hindi man ho natin sila narinig ng salita. Hindi man lang natin ho sila nakita ang inantabayanan nila, yung kasama nilang pinklawan, dilawan dyan sa Senado, na nagpunta sa DOJ, o di naman ho kaya sa NBI. Di ba ganyan yung mga yan? Kung nung kasing una, pagka merong kinahaharap yung mga, kunyari, mga dilawan dyan, pagpupunta sila sa isang ahensya ng pamahalaan para magsampa ng asunto, isang grupo ho sila magsasama-sama. Dito sa isa na to, yung mga binayaran lang na abogado nitong si Senator Risa, na mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin nasasagot yung tanong nitong si, pangalan nito, Sir Rigoberto Tiglao, na magkano ba ang admission fee ng mga abogado na yan. Sila lang kung kasama ni Risa Hontiveros. Wala ho ni isang politiko na kaibigan niya, na pinklawan-dilawan, ang umaantabay sa kanya dyan sa pagpunta niya sa NBI. Ayaw ho kayo. Masyado kasi kayo toxic. Masyado kayong makapalang muka. News, dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses. Sagot naman ni Atty. Ferdinand Topacio, hindi pa niya natanggap ang kopya ng reklamo kaya hindi pa siya makapagkomento rito. Noong nakaraang linggo, hiniling na rin ni Hontiveros sa National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang pagkalat umano ng maling impormasyon na ito. Sa kanyang reklamo sa DOJ, hindi nito isinama ang vlogger na si Sas Rugando Sasot at dating Secretary Trixie Cruz Angeles, pero maaari niya silang maisasama sa susunod. Sina Sasot at Angeles ay kasama sa reklamo ni Hontiveros sa NBI. Yan ang ating update mula dito sa DOJ. Yan, talagang malupitang harassment ang nangyayari na yan. Kayo mga kababayan, ano hubang masasabi nyo diyan sa diyan sa kasong isinampa
nitong si Risa Hontiveros sa Department of Justice, sa mga vlogger at lalong-lalo na dito kay Attorney Ferdy Topacio. Tayo ho, pagdating naman kay Attorney Ferdy, di ba? Hinamon niya itong si Risa. Ngayon magkakaalaman na tayo. Ano bang pinake news? Ito sa totoo lang ha, hindi ko nakita itong si Attorney Ferdy na riniakan niya yung video nitong si alias Rene. O hindi natin alam kung anong pinanggagalingan nitong si Senator Risa Hontiveros, pero ang isa lang hong maliwanag dito mga kababayan. Ang maliwanag dito, kailangan ho nating antabayanan itong si Risa. Kailangan ho nating siyang samahan sa mga katangahan niya. Dahil ang dami ho nila sa Senado, pinipilit ho niyang kaladkarin ng Senado na kesyo sinasabi niya, integridad ng Senado nakasaalang-alang dito. Ni isang senador, wala mo siyang kasama sa pagpapile ng mga reklamo na yan sa mga vlogger at sa mga abogado. Di ba napakalaking kabalintunaan yan kung sinasabi mong nayuyura ka ng kredibilidad ng Senado? Nasaan yung mga senador? O di naman ho kaya yung Senate President na nakaantabay sa likod nyo? Yun lang ho. Iiwan ko sa inyo yung katanungan na yon. Kung talagang integrity ng Senado ang pinag-uusapan natin dito, ba't mag-isa ho kayo? Yung dalawang senador na kinampanya nyo, bakit hindi mo sila tumutulong? Di ba? Yung tipong moral support lang. Go Risa! Go Risa! Ganun lang. Cheering squad lang sila dun sa likod mo, di ba? Bakit wala ko kayong kasama? Bakit? Kasi toxic kayo. Kasi walang hiya kayo. Gumagawa-gawa kayo ng problema nyo, tapos mangkakaso kayo. Interview na ho tayo. Huwag ho kayong aalis. Samahan ho natin. Kawawa naman, wala siyang kasama. Senator Risa, ano na naman ba yung ambush interview na yan? Minority. Yes. Yes. Minority lang. Yes. Nung bigla, nung una sinasabi nyo, tatlo kayo magiging minority. Pero bakit sa mga report, mag-isa na lang po. Can you confirm? Hindi ko pa sigurado kung mag-iisa ako o hindi. Pero kung ano man, basta maninindigan ako. Ang bawat isa naman sa amin ay responsable. Madam, kahit di mo sabihin na mag-iisa ka or what, dyan pa lang sa ginaharap mo na yan, mag-isa ka na eh. Ano pa bang mag-iisa sinasabi mo? Mag-isa ka na! At saka accountable sa aming mga desisyon. So siguro, dun sa mga kasama ko, mas dapat na sila ang sumagot kung bakit nila gagawin or hindi gagawin ang isang bagay na pinag-uusapan sa ngayon. Malalaman naman lahat ng final decisions ng bawat isa sa umaga ng July 28, pag-open ng session. Ma'am, may isang senador na kumpirma na pumirma na sila sa resolution of support kay which is para dun sa mapabilang sa majority lang. Hindi ka na-hurt na kinampanya mo sila tapos naiwan. Nako! Salamat kaayo, Madam Chair. Yung dalawang kinampanya niya, pumirma na. Sinusuportahan nila itong si Chis Escudero. Salamat kay Ayo, Madam Chair. Hindi ako na-hurt dahil yun na nga sabi ko nga, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, ako rin naman po, basta nakatutok pa rin ako doon sa layunin. Huwag ka iiyak. Kawawa ka naman. Punta kang NBI, walang sumama sa'yo. Punta ka DOJ, mag-isa ka na naman. Kawawa. Wala iiyak. Lang yan. Yan ang problema. Pagka toxic ka, walang gustong sumama sa'yo. Di ba? Yan ang problema sa mga toxic na tao. Walang gustong makasama sa kanila. Makita pa lang pagmumukha nila, naku, toxic yan, layo tayo dyan. Baka mahawa tayo ng katoksikan yan. Gawa-gawa ka ng problema. Tapos matakas pa. Na palakasin yung oposisyon, hindi lang sa loob, pati sa labas ng Senado. Ma'am, ano yung tatahakin yung minority na yun? As kay Senator Risa? Hindi pa kasi buo at final yung mga bloke sa Senado, di ba? Maraming balita ngayon kung sino-sino ang malamang bubuo ng majority. May mga nagsasabing posibleng sila magbuo ng minority. And yun na nga 100% mafa-finalize yun sa umaga ng July 28. So, yun din ang sinusubaybayan kong mga emerging scenarios. Yun din ang pagbabatayan ko ng final decision. Basta't para sa akin, mananatili akong independent senator para katuwang ako
nung palalakasin na oposisyon sa labas, sa buong bansa. Isa pa, wala daw pong preparation yun para sa impeachment, para kay Baby Sara. Ano, stop muna para Hindi stopped ang impeachment trial. Convened ang court, ongoing ang trial. Bakit ko sinasabi yan? Si VP Duterte nagsubmit ng kanyang formal answer ad cautelam. Yung House prosecutors nagsubmit ng kanilang reply dun sa answer na ayon at parehong sa loob ng allowed time frame ng Senate rules on impeachment. So, buhay na buhay at ongoing ang trial. Pinaalalahanan ko nga po yung presiding officer nung 12:01 p.m. ng June 30, pwedeng-pwede na nilang pasumpain yung 12 pang bagong senador bilang senator judges dahil nga ongoing ang trial. Hindi siya stopped at all. Sa July 29, mag-motion ka para mag-open and mag-reconvene yung impeachment. No need. Inanunsyo na ng presiding officer na magko-convene nga kami bilang korte sa July 29. Okay naman. Okay. Salamat. Thank you. Honorable No? Yes. Ayun, okay na. Dito tayo. O, rekta ho tayo dito sa Preskun. Preskun yan eh. Preskun, magkakaalaman na ho tayo dito kung ano yung mga isinampanan ng mga kabalbalan nitong si Risa Hontiveros. Huwag ka iyakin, madam. Yan ang problema. Yan, Senator Risa. Naawa ako sa'yo sa totoo lang. Naawa ako. Yaang ano na yan, yaang issue na yan, nakasaalang-alang dyan, yung buong political career mo. Tapos, ni isa sa mga pinklawan, kahit si Leila de Lima, may nalalaman ka pang payakap-yakap sa kanya. Hindi ka man lamang sinamahan dyan sa pagpapile mo na yan. Di ba, ano yun eh? Kasi, it's all about optics, ika nga. Pagka ikaw, meron kang kasamang mga politiko na kinarga mo sila diyan sa mga pagsasampa mo ng kaso, halimbawa petition sa Korte Suprema, yung mga, di ba maraming mga high-profile individual, yung mga sumasama diyan. After ho kasi ng kahit anumang pagpa-file, it's all about the optics. Tatanungin niyang mga yan, kargadong mga tanong yan. Ika nga, planted na tanong. Itatanong ng mga media doon sa mga isinama mo. Yun, i-report lahat ng mga TV at radio station. Yun ang optics. Yun, doon naglalaro ang mga mainstream media. Tagal na natin. Ganun ho talaga yan. Ngayon, yung kakargahin mo na yun, todo suporta sa iyo. Tayo naniniwala na itong si Senator Risa Hontiveros hindi niya magagawa yung mga inaakusa sa kanya nitong si Alias Rene. Di ba? Ni isang senador na sinasabi niya, integrity ng Senado ang pinoprotect. Loko-loko. Political career mo, sinasalba mo dito. O ito, pakinggan mo natin mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayong umaga, naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice Prosecution Service. Yakin. Kaso po, isa laban kay Michael Maurilio at yung isa namang kaso laban sa 6 na vloggers. Sina Byron Cristobal alias Banatbay, Nako. Crisette Chrissy Chu, si Jay Sonza, si Alex Distor alias Tio Moreno. May isa pa. Si Jeffrey Eric Celis at si Attorney Ferdinand Topacio. So, ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Dahil sa kawalang pakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat. At mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa. Ang hirap dito, Senrice, yung mismo kasing tao na nagsalita sa Senado, nagsasabi na mali yung sinabi niya dyan eh. Ikaw naman, pinipilit mo na hindi.
Totoo yung sinabi ni alias Rene doon sa hearing ko. Hindi ho para sa inyo ang magsabi na totoo o hindi totoo yung sinabi ng witness. Kung binawi niya ito, latagan nyo kami ng ebidensya na talagang linapitan kayo, hindi nyo siya binayaran o kung ano pa man. Sen Risa, ginagawa na kita ng pabor dito, di kita iniiwan ha. Buti pa nga, dapat nga magpatingin ko kay PH Update eh. Salamat ka naman sa amin, madam. Kayo naman, di ba? Lahat na lang ng ika nga leverage binibigay namin sa iyo dito eh. Ika nga yung benefit of the doubt talagang tumataging-ting na benefit of the doubt, madam. Sa kanila. Pero ibahin niyo ako. Hindi nila pwedeng gawin ito sa mga taong ito. No. Kaya po, ihinain na po namin ngayong araw ang mga kasong ito. Open questions po? Tanong ang portion. Yan, tanong ang portion. Ben Punta po, sabi ng news agency. Ano po yung difference nito sa na-file nyo earlier sa NBI? Yes, sir. Yung inihain ko sa National Bureau of Investigation nung nakaraang linggo ay isang reklamo na naghihingi sa kanila ng dagdag na investigasyon sa kinaroroonan at katayuan ni Michael Maurilio, lalo na dahil sa huling messages niya sa opisina ko na kinidnap daw siya at bihag ngayon sa Glory Mountain ng KO. Nako, yari tayo dyan. Bihag daw sa Glory Mountain. Ano, manghuhukay na naman tayo doon. Ikaw talaga, Sen Risa. Tigilan niyo ho kasi yan. Nagsalita, pagkatapos niyo hong bumira dito kay alias Rene, nagsalita na naman ho itong si alias Rene. Pinapasinungalingan niya yung sinasabi niyo na nag-text siya sa inyo, nanghihingi ng tulong. Huwag hong ganyan. Pinagmumukha niyo lang hong tanga sarili niyo dyan. Tigilan niyo ho sambayan ng Pilipino dyan sa mga kabuktutan niyo na yan. Nag-chat sa inyo si alias Rene. Sinasabi na naman ni alias Rene, hindi totoong nag-chat ako sa kanya. Hindi totoong kinidnap ako. Ano ho ba talaga, Sen Risa? Yan ang problema natin dito. Yung mga kabalbalan nyo, nabibisto. Pero kung eto, nagpakaano na lang kayo, nagpakaloki-loki na lang kayo, sira-sira na lang kayo, bira lang kayo ng bira. Tipo kagaya sa mga young guns, di ba? Tira-tira lang sila kay Bibi Sara, bira-bira kay Tatay Digong. Wala nang witness. Kasi pagka yan witness, pumiyok yan. Sinabi niya ganito, binawi niya yung ganyan. Yari mo kayo dyan. Kasi kung yan, halimbawa may lumapit sa inyo, alias Rene, teka lang ha, dadaling kita sa Senado. Yung tagapangasiwa ng Senado, siya ang hahawak sa'yo. Sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin sa kanila, huwag sa akin. Huwag sa kung kanino mang senador. Sabihin mo ng ika nga kumpleto, grupo, para merong eyewitness o kung sino pa man o ang Senado mismo ang saksing buhay sa mga sasabihin mo. Hindi lang ako. Okay? Hindi yung tipong kakausapin mo yung sa witness. O ganito yan, ganyan yan ha. Ilalatag kita ha. Ikayo lang naman yung dalawa nag-usap. Wala akong ikatlong tao na magsasabi na, alias Rene, ikaw lumapit sa amin. Diba? Wala akong ika nga yung magpapatotoo sa mga sinasabi nyo na yan. Next time, pagka meron lumapit sa inyo, tawagin niyo siya, to ba to? Tunawagin niyo si Senate President Chis Escudero. Sen, Chis, pwede ho ba natin kupupin itong witness na to? Kasi mabibigat yung mga sinasabi niya. Magpadala ho kayo ng abogado, magpapadala din ako ng abogado, kausapin natin, Sen. Mabigat itong mga aligasyon na to. Itong si Senate President, sasabihin niya, tama, tumawag sa akin si Risa nang hingi ng tulong. Yung mga abogado, papatutuhanan nila na yung mama na yan, talaga lumapit sa Senado. Tama, mali? Kaso hindi. Hindi yun ang suma. Puro text message yan sinampal mo sa sambayanan na hindi naman namin tinatanggap. Fake yun. I mean, hindi ka paniwala pag sinabi. Di ba? Nakuha niyo ba mga kababayan? Halimbawa kayo, senador kayo, witness, sensitibo yung usaping witness na yan. Kahit noon pa man, sensitibo yan.
pwede ka kasing sunugin ng mga yan eh. Magtawag ka ng senador na kasama mo, isa sa majority, isa sa minority, mga abogado nila, iharap niyo ang witness dyan. Pakinggan natin yung sasabihin niya. Hindi yung kayong dalawa lang. Kayo lang ng mga grupo mo makikipag-usap sa witness tapos iharap mo sa Senado. Pag nag-recant siya, lahat ng sinabi niya doon, totoo. Ngayon, tinatakot siya. Walang yang yan. Huwag naman ganun. Labo naman doon. Para naman kami mga bata sa linuloko. OJC at humihingi pa nga ng rescue. At sa reklamong iyon, dagdag na pag-alam sa provenance ng video na iyan. Sino yung mga tao o mga grupo sa likod ng pag-produce at pagkalat niyan. Kaya pati yung mga 100 vloggers nung nakaraang linggo ay hiningian ko ng dagdag na investigasyon. Ito ngayong umaga ay mga formal na kaso na ng cyber libel. Laban dun kay Maurilio at dun sa 6 munang mga vloggers. Patuloy pa naman at inaasahan kong magpapatuloy parallel yung investigasyon sa reklamo ko sa NBI at hari nawa itong mga kasong inihain ko dito sa DOJ Prosecution Service at bunga na nga din ng investigasyon ng NBI, malalaman pa namin kung meron pa bang dapat ikaso at meron pa bang mga dapat kasuhan. Okay, next po. Vivian. Good morning po. Jane Mokisa from Inquirer. Ma'am, since nag-file po kayo last week sa NBI, meron na po bang info yung police investigation about sa kidnapping? Or may natanggap na po ba kayong any update from them? Umaasa ko na kaagad inaaksyonan yan ng NBI. So, bagamat wala pang update sa ngayon, pero I am confident na ginagawa nila yung kanilang mandato sa ilalim ng batas sa kahit sino mang mamamayan katulad ko. To put it on the record, kailan niyo po last na na-contact si Marlene Maurilio po? Yung huling komunikasyon niya sa opisina namin ay noong June 22 at 23. Doon siya humihingi ng rescue dahil kinidnap daw siya at bihag nga sa Glory Mountain ng KOJC. Nagkakataon yung June 24, yung petsa na binuo nung Pagtanggol Valiente na nag-upload ng video niya. So, nung matanggap namin yung mga komunikasyon na iyon, nung June, kaagad namin forward sa PNP Davao para aksyonan nila. Pero ang nangyari, habang ina-aksyonan nila, lumabas na itong mga video na ito. Kawawa. Kawawa si Risa Hontiveros. Lone Ranger talaga siya. Muna siya po sa atin. Yikes. Sa tingin niyo, Senator, bakit siya biglang nagbago ng isip at bumalik? Ang huling clues na pwede kong pagbatayan ay yung message niya. Kaya hiniling ko rin sa NBI, alamin, totoo bang kinidnap siya? Totoo bang bihag siya doon sa Glory Mountain? Dahil hanggang ngayon, nagdarasal ako para sa kanyang kaligtasan. Pero kailangan niyang magpaliwanag bakit siya nagsinungaling at nagsisinungaling ngayon. Right, Senator Peter Yantieri po, ABS. So, yung si Michael Maurilio po ay kumbaga hindi nyo na siya parang tinutuloy na pwedeng biktima dahil nga yung huling kausap ninyo ay humihingi pa siya ng tulong pero ngayon po sinasada nila siya sa complaint. Posibleng biktima pa rin siya hanggang ngayon. Yun yung hinihingi ko ng kalinawan sa NBI. Pero malinaw din na gumawa siya ng video na in-upload at pinasisinungalingan, hindi lang ako, kundi pinasisinungalingan pati yung higit 100 pang mga witnesses, katulad niya dati, iba pang mga witnesses laban kay Apollo Kibuloy at KOJC. At malinaw din para sa akin bilang miyembro ng Senado na iyang video na yan at yung pagkalat nila niyan at yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng mga vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Hindi natin may inaatake yung kapangyarihan at mandato ng Senado. Kasi kung sinasabi mo, pinagtatanggol mo dito ang mandato ng Senado, di ba? Ba't ikaw lang mag-isa senador nandyan? Dapat nandyan si Jesus Escudero para mas maniwala kami, di ba? Ganun lang. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong
hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Yan din ang gusto nilang busalan. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Bakit sa vloggers po, ano po ba ito? Nag-share lang, nag-comment, ano po yung ginawa talaga nila para masama sila? Kasama ng aking legal team at inaasahan ko sa NBI patuloy yung pagkalap namin ng mga posts. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!